At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Baril ni Aridel, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Umatras ang mga tauhan ni dating Gobernador Amador dahil nagamit ni Roger ang kapangyarihan ng baril. Lalong humaga sa kanya si Ira. Samantala, hindi na nakakakain si Pasita dahil sa pag-alala sa anak. Humina siya at sinabing gusto na niyang mamatay dahil ang akala niya ay may masamang nangyari na kay Roger. Isang gabi, gusto na sanang magpaalam ni Roger kay Ira. Subalit, ang akala ng dalaga ay magtatapat siya ng pag-ibig, kaya inunahan na niya ito. Niyakap ang binata at sinabi, tinatanggap niya ang kanyang pag-ibig. Nag-usap naman ang mag-amang General Saavedra at ang kanyang anak na si Eduardo tungkol sa katapatan ni Roger. At isang subok ang naisipan ng General. Ang pamunuan ni Roger ang 100 tauhan nila para salakayin sila Doña Julita. Subalit, sa pagkakataong yun, ay umalis na gamit ang mahiwagang baril si Roger. Bigla namang lumakas si Pasita nang makita ang anak. Habang naghihintay ang mag-ama kay Roger, dumating ang tauhan na inutusan nilang tumawag kay Roger at sinabing, nakatakas ito. Eduardo, hijo, bakit wala pa si Roger? Pati yung inutusan mong tauhan natin na tumawag sa kanya, wala pa. Nakita ko na magkausap sila ni Ira kanina, Papa. Makayaw pala siya ng kapatid ko. Lagi ko kasing nakikita na nilalambing siya ni Ira. Ano? Sobra naman ang kapatid mo. Masyadong tinamaan ng kapatid ko sa kanya, Papa. Pero naiintindihan ko naman ang damdamin niya. Talagang ganun ang pag-ibig. Hindi ba, Papa? Dapat lang naiintindihin natin siya. General Saavedra! Sir Eduardo! Oh, anong nangyari? Nasaan si Roel? Bakit hindi mo siya kasama? Sir, wala na po si Roel. Tumakas na siya. Ano? Habulin niyo siya! Huwag ninyong hayaang makalayo! Kung mahuhuli ninyo, patayin siya agad! Masusunod ng utos mo, General Saavedra. Mga kasama! Habulin natin si Roel! Bilisan ninyo! Papa, tama ka. Nakailang masubok muna natin ang katapatan niya. Ayan, lumalabas na hindi siya tapat sa atin. At maaaring isa lang siyang tiktik ng ibang kalaban, ang hayop na yun. Oo. At kapag nahuli siya ng mga tauhan natin, pipilitin ko siyang umamin kung sino ang nag-utos sa kanya. Natiktikan tayo. Papa, kailangang makausap natin kagad si Ira. Baka hindi niya matanggap na isang tiktik lang ang Roel na yon. Oo, sige. Tawagin mo siya at ako ang kakausap sa kanya. Hindi maaaring gawin ni Roel yan, Papa. Hindi ako naniniwala na isa siyang tiktik ng mga kalaban niyo. Tutong isa lang siyang pulubi hanggang sa lungsod.
at nangarap siyang maging gwardiya. Ira, iha. Alam kong mahirap mong kalimutan ang Ruhel na yun. Dahil nagpakita siya ng kabutihan sa'yo. Pero sa ayaw at sa gusto mo, kalimutan mo na siya. Ibalik mo na ang iyong pag-ibig sa ibang lalaki. Hindi ba matagal nang nanliligaw sa iyo si Robito? Kaya, kalimutan mo na si Ruel dahil isa siyang tik-tik ng isang kalabang ko. Hindi, Papa. Hindi ko kayang gawin yung sinasabi ninyo. Mahal ko si Ruhel. Kaya kapag may masamang nangyari sa kanya, sa kamay ng ating mga tauhan, magpapakamatay ako! Ira! Opo, Papa. Mahal na mahal ko po siya. At hindi ako naniniwala sa sinabi ninyo. Hindi, Papa. Hindi! Ira! Bumalik ka rito! Ira! Sumpal ang mga dyablo sa purgatorio! Talagang umibig na ng labis ang aking anak sa Ruhel na yun. Kailangang mawala ng hayop na yun. Pinaibig niya ang aking anak para makapangtitik. Makikita ng lalaki yun. Makikita niya. Mga kasama! Tumulong kayo na maghanap sa Ruhel na yun. Dalhin niya sa harapan ko. At ako mismo ang babaril sa kanya. Dalihan ninyo! Anak, saan ka ba nagpunta? Bakit hindi ka nakita ng mga gwardiya para palitan sana yung ginamit mong maliit na motorsiklo? Hindi ko sasabihin kay inay na nahuli ako ng mga tauhan ni General sa Amera. At ginawa nila akong gwardiya doon. Anak, tinatanong kita, ano ba talagang nangyari sa'yo? Nakarating ka ba talaga sa lungsod na sinasabi mo? Opo, ina. At maganda doon. Gusto kong bumalik ka agad doon, inay. Bakit ka pa babalik? Ayaw mo na bang tumira dito sa mansyon, Senyora Julita? Hindi naman sayaw ko rito, inay. Pero gusto ko pong... Huwag ka nang umalis dito, anak. Kundi, baka hindi mo na ako mabalikan dito na buhay. Inay, Oo, anak. Huwag ka nang umalis. Dito ka na. Nahihiya ako kay Senyora Julita dahil siya ang nag-alaga sa akin habang wala ka. Ang buong akala ko ay may masamang nangyari na sa iyo. Kaya sinabi ko sa kanya na hayaan na lang niya akong mabatay. Bakit? Ano ang ingay ng mga gwardiya? Ano kayang nangyayari? Senyora Ulita, sinasalaki tayo. Sinasalaki muli tayo ng tauhan ni General Saavedra. ang mga tauhan ni General Saavedra, sumasalakay sila. Inay, pumasok kayo sa lihim na taguan. Bilisan ninyo. Tutulungan ko mga gwardiya na lumaban sa mga sumasalakay. Sige na, inay. Ano? Huwag, anak. Halika. Pumasok na tayo sa lihim na taguan. Halika na. Baka mapahamak ka. Hindi, inay. Sige na. Kayo ang pumasok. Tutulungan ko mga gwardiya para hindi sila magapi tulad ng nangyari noong una. Sige na, inay. Hindi kayo magtatagumpay sa pinabalak ninyong pagsakop sa ari-arian ni Senyora Julita. Sige! Hindi kayo magtatagumpay!
Sino kaya itong tumutulong Sige! sa amin, ha? Na nagipagbarilan sa mga Ako, tauhan ni alamin General ninyo! Saavedra. Hindi siya pati puno. Subalit, napakahusay niya. Kapag hindi kayo umatos, Bumawa na baril. mamamatay kayong lahat. Pero hindi ko kilala. Meron siyang maskara. Umalis na kayo dito. Sino kaya siya? Kung hindi Sino? mauupos kayong lahat, Ah. hindi nyo kami kaya. Nako. Ang tino niya. Familiar sa akin, pero hindi ko matantan kung sino siya. Bitiwan ninyo ako! Sige! Senyorita Susan. Atras kayo! Ako ang isang tauhan ni General Saavedra. Kayong lahat. Hindi ko siya may liligtas dahil mahirapan akong lumapit doon. Baka tamaan ako ng barel. Ya, Bitiwan ninyo ako! Nako, Bitiwan nyo siya! nabaril niya. Bitiwan nyo si Senyorita Lalaki Hasuran! na... Bitawan nyo! Sino kaya siya? Sino? Bitiwan ninyo ako! Ligtas na kayo, Senyorita! Sige, lumayo na kayo dito! Bilisan mo! Tukbol, nalagasan na naman ba tayo ng mga gwardya? Tukbol, tinatanong kita. Nalagasan na naman ba tayo ng mga gwardya? Asawa ng Diyos wala, senyora. Maliban sa mga sugutan. At wala namang maluba sa kanila. Ganun ba? Oo, salamat sa iyo, Diyos ko. Senyora, magtatagumpay sana ang mga sumalakay na tao ni General Saavedra. Kaya lang, may tumulong sa atin para umatras sila. At ang daming napatay. Ha? Sino ang tumulong sa inyo? Sino, Tukbol? Hindi ko nakikilala, senyora. Dahil nakamaskara po siya. Opo, Mami. Nakita ko rin ang sinasabi ni Mang Tukmol. Siya po ang nagligtas sa akin. Hindi mo ba siya namukhaan, Susan? Hindi po, Mami. Dahil nakamaskara nga po siya eh. Naiiwagan ako sa lalaking yun, senyora. Hindi natin siya kilala. Pero tinulungan tayo. Alam mo, Mami, gusto kong makita uli ang lalaking yun. At gusto ko siyang pasalamatan. Utang ko sa kanya ang aking buhay. Kaya handa kong ipagkulob sa kanya kahit ang pagkababae ko. Susan! Ano? Nalagasan tayo ng maraming tauhan! Oo, Papa. Yan ang sinabi sa akin ng namuno sa kanila sa pagsalakay kina Doña Julita. Paano nangyari yun? Samantalang kakaunti ng kanilang tauhan at puro luma pa ang kanilang mga baril. Samantalang mga bago at matataas na kalibre ang ating mga sandata. Anong nangyari? Hindi ko alam, Papa. Nagtataka nga ako sa nangyari. Nasaan ba yung namuno sa kanila? Sa pagsalakay? Gusto ko siyang makausap para malaman kung anong nangyari sa kanila. Hindi ko pa siya maaaring kausapin ngayon, Papa. Dahil malaba ang kanyang sugat. At kasalukuyang nilalapatan siya ng lunas ng ating doktor. Sumpa ng mga diablo sa purgatorio. Paano nangyari yan? May bago na rin ba silang sandata? Dumami na rin ba ang kanilang mga tauhan? Hindi ko rin alam, Papa. Gaganti tayo sa ginawa nilang ito. Utusan mo ang mga tauhan na sumalakay uli ang 200. Huwag silang tigilan hanggang hindi mapapatay ang lahat ng mga tauhan nila. Kumilos ka na kagad, Eduardo! Opo, Papa. Masusunod ang utos ninyo. Sige.
Talagang ginagalit ako ng Doña Julita na yun. Ilang beses na akong nagpadala ng sulat sa kanya. Sinabi kong huwag na silang lumaban dahil mamamatay lang silang lahat. Marami na akong naitulong sa kanila noong araw. Tuwing sasalakayin sila, humihingi sa akin ng tulong si Philip. Kung tutusin ay kulang pang pambayad ang kanilang ari-arian. Kaya sa ayaw at sa gusto nila ngayon, sasakupin ko lang lahat na naiwan kay Doña Julita sa lalong madaling panahon. Ruhel, mabuti naman at natagpuan mo ang baril na ito. At nakabalik dito sa mansyon. Paano mo nakuha ito? Kwan, hindi ko sasabihin sa kanilang nangyari. Tinatanong kita, Ruhel. Paano mo nakuha ang baril na to? Samantalang, kinuha ito nila Eduardo noong unang sumalakay sila. Kwan, senyora, napulot ko po doon sa dinaanan ko lang pabalik na ako rito. Ganun ba? Mabuti na lang at nakita mo. Dahil ito lang ang alaala ko sa nasirang asawa kong si Philip. Hindi niya alam na gumagana ang kapangyarihan ng baril na ito. Hindi ko muna sasabihin sa kanya na ako yung tumulong sa mga tauhan ni General Saavedra na nakipaglaban sa mga tauhan nila. Bakit mo ako tinitignan ng ganyan, Ruhel? Kwan, wala po, senyora. Ibig ko sanang maging gwardya. Hayan ka na naman. Huwag mo nang ipilit. Talagang hindi ka pwede. Dahil manipis ang iyong pangangatawan. At saka kung pinayagan kitang maging gwardya, baka kasama ka sa mga napatay ng mga tauhan ni General Saavedra noong unang sumalakay sila. Talagang ayaw nila. Buti pa si General Saavedra. Tinanggap akong maging tauhan nila doon. Sana balang araw, matanggap na rin nila ako na gwardya rito. Ayaw ko doon kina General Saavedra. Lumalalim ng gabi. Pero hindi pa pumapasok sa silid niya si Senyorita Susan. Parang may malalim na iniisip. Buti pa. Lalapitan ko siya at makikipagkwentuhan ako sa kanya. Magandang gabi sa'yo, Senyorita Susan. Ikaw pala, Ruhel. Bakit hindi ka pa natutulog? May iniisip kasi ako eh. Ikaw, Senyorita, bakit hindi ka pa natutulog? Iniisip ko kasi yung lalaking nagligtas sa akin. Sino kaya yun? Hindi ko siya nakilala dahil nakamaskara eh. Hanga ako sa kanya dahil napakagaling niyang makipagsagupaan sa mga kalaban. Hindi ko sasabihin na ako yun. Dahil baka hindi siya maniwala. Magalit pa sa akin. Alam mo, Ruhel, kung makikita ko muli ang lalaking yon,
magpapasalamat ako sa kanya at sasabihin kong handa kong ibigay sa kanya kahit ang aking pagkababae. Senyorita, Kumisin kayo! Sinasalakin na naman tayo ng mga tauhan ng General Fernando Saavedra! Kumisin kayo! Ruhel, narinig mo yun? Sinasalaki na naman daw tayo ng mga tauhan ni General Saavedra. kukunin ko na naman ang baril Bilisan niyo at na! magmamaskara ko. Nandiyan na sila! Haharapin ko mga tauhan ni General Saavedra. Malalaman na kaya ni Susan na si Ruel ang nagligtas sa kanya? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Baril ni Aridel, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.